Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So unahin nating pag-usapan po mga Kadabarkads, itong tungkol po sa The Kingdom na pelikula ni Bossing Vic Sotto dahil first stop sa Middle East. Mga kababayan natin dyan sa UAE, Bahrain at Qatar, handa na ba kayong mapanood ang The Kingdom? The Kingdom is coming to the United Arab Emirates, Bahrain, and Qatar this January 16. And alam niyo po ba mga Kadabarkads, sa comment section ng naturang post na Media Quest and APT Entertainment, ang daming nagre-request doon na sana sa Dubai daw, Saudi, and syempre dito po sa Indonesia din daw, and Kuwait. So ang daming nagre-request and gusto nilang mapanood talaga itong The Kingdom. So relax lang po kayo. Makakarating din dyan ang The Kingdom. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Bossing Vic Sotto. So yung nag-udyok po pala sa kanya na magsampa po ng reklamo laban dito sa isang direktor ay yung tungkol sa nangyayari po na pambubuli dito kay Tali sa school. And ang patong-patong na threats na tatanggap po ng kanyang pamilya. Ang dami daw pong threats kay Bossing, kay Pauline, and syempre kay Tali nakikidnapin daw. Sabi po kasi dito ni Mr. Attorney Buko sa panayam po kay Nanay Christy, basahin natin. Ang anak ni Talita Maria Luna Sotto o Tali ang isa sa dahilan kung bakit daw nagsampa po ng 19 counts of cyber libel ang TV host actor na si Vic Sotto kahapon ng umaga, January 9 sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 laban sa direktor na si Daryl Yap. Ito ang pinagtapat po ng legal counsel ni Bossing Vic na si Attorney Buko de la Cruz sa panayam niya po kay Nanay Christy Per Minute Romel Chica sa programang Christy Per Minute sa True FM 105.9 sa Mega Manila kahapon po yan ng tanghali. Sabi po doon, yung bata Tali binubuli sa eskwelahan. Bahagi ng kwento po yan ni Attorney Buko. Kung si Bossing Vic lang daw ang masusunod, ayaw niya po ng patulan ang isyong ito dahil sanay na daw siya. Tinanong ni Nay Christy kay Attorney Buko kung ano daw ang mga sinabi ng TV host actor sa kanya nang makaharap or magkaharap sila. Ang sabi po niya ay sanay na sanay siya sa mga ganitong pakulo. Mga pakulong ito na naglalayon daw na magbenta ng pelikula or programa ay normal. Ibig sabihin, alam na po ni Bossing Vic Sotto yung ganitong galawan dito sa showbiz industry. Kaya lang ang sabi niya, sabi po ni Bossing Vic, ang hindi niya po matatanggap at kailangan na niyang palagan at umaksyon ay yung kanyang asawa or yung pamilya na dadamay na daw. May mga threats na natatanggap yung pamilya daw ni Bossing, lalong-lalo na daw si Miss Pauline Luna. Kung makikita ninyo yung mga comments na may mga threat na i-rape daw po si ito ni Attorney de la Cruz, ha? Yes, may mga rape threats, may threat na kikidnapin yung anak at yung bata binubuli sa eskwelahan. Ito yung mga bagay na hindi matanggap ni Bossing Vic na bakit pati ang pamilya ay nadadamay sa isang irresponsableng pagpapahayag ng mga bagay na wala namang katotohanan. Yan po ang sinabi ni Attorney Buko. Tinanong naman po ni Romel Chica na baka raw sa kabuuan ng pelikula ay hindi naman ganon ang kahihinatnan. Iyon ang kanyang palusot. Whitewashing daw sa dulo. Ipapakita raw sa pelikula na hindi totoong nagkaroon ng ganong case at hindi raw kasama ang Tito Vic and Joey. Ano po ang masasabi daw dito ng attorney ni Bossing Vic Sotto? Sabi po, hindi naman talaga, wala naman talagang rape, gawa-gawa lang naman talaga yung aligasyon na rape. Pero ang kaso kasi ay isinampa hindi dahil sa pelikula. Ang kaso ay isinampa daw dahil sa teaser video na inilabas nga. Ngayon, yung intensyon ng may likha ay hindi mahalaga sa
kasong cyber libel. Kahit ang layunin mo ay maganda, kung may pangako o balak mong kumambyo sa pelikula, hindi na yon pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan daw ngayon ay naglabas ka ng teaser video na mapanira sa isang tao. Ito ba ay ipinost mo publicly at dahil dito ay napinsala mo ba ang reputasyon ng isang tao? Ang sagot daw rito ay oo. So anuman ang iyong good intention ay hindi ito depensa. Paliwanag po ito ng legal counsel ni Bossing Vic. Samantalang, Daryl Yap Camp naman asked court to issue gag order versus Vic Soto. So ano po ba yung gag order? Filmmaker Daryl Yap, through his legal counsel Fortune and Santos Law Offices, is requesting daw the Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 205 to issue a gag order against laban po kay veteran actor Vic Soto Camp as the former responds to the petition within 5 days upon receipt. A gag order is issued by court preventing parties, including their lawyer, to publicly disclose any information about defending lawsuit. This includes talking to media or discussing the case online. Nako. Yap Camp argue that since the director of the controversial film will give his verified return involving the movie that is not out yet, Soto or any person acting on his behalf should be prevented in disclosing the content of the verified return to the public. Further considering that the verified return shall involve an unreleased film by a prominent director. Any disclosure of the verified return would not only violate the respondent freedom of expression, but it shall also cause grave and irreparable damage to the respondent artistic license and outcome of the film. The motion for issuance of the gag order stated. Yan daw po ang nilalaman na ibig sabihin po ng gag order. So, umapila na po pala itong si Yap sa Muntinlupa RTC that the gag order is necessary in compliance with the sub judice rule or a judicial rule that restrict any public disclosure or comments about the case. So, parang itong gag order, mga kadaberkads, ay binabawalan po si Bossing or yung party ni Bossing Vic Soto o yung kampo na magsalita sa publiko tungkol dito sa kaso. Correct me if I'm wrong ha. So binabawalan pala, no? Naghain pala siya ng pagbabawal magsalita ang kampo ni Bossing sa publiko at talakayin itong tungkol sa kasong isinampas sa kanya. So matinding labanan ito, mga kadaberkads, no? So itong Fortune na naghahawak ng kaso po ni Direk Daryl Yap, matinik din po ito. And maraming mga malaking personality sa showbiz ang nahawakan po ang kaso nito. Pero tingnan natin kung uobra sila kay Attorney Buko de la Cruz. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.